Weird Filipino mythical creatures you never knew existed. Mula sa kapreng walang damit na suot na nakatambay lang sa taas ng puno hanggang sa nuno sa punso na okay lang maiiyan basta nagsabi ka lang ng dabi-dabi po. Look at this dude. One word to describe these mythical creatures is that they are hell weird. Weirdo pa sa weirdo. Ang pangit lang isipin na baka all this time fetish lang talaga ng nuno sa punso yung ihi ng tao. At bawat kuskus ng puno ay di pala gawa ng hangin kundi dahil sa kapring bonjing na mukhang maniakis sa kanto. I cannot prove it pero alam kong guilty ka. I just know it. Wait, what? Oh, see? Kaya if you want to feel cringe and creeped out, samahan niyo ako as we explore the cringiest and weirdest mythical creatures Philippines has to offer. Number 1, Pirotso. Isa sa mga dahilan kung ba't may mga mythology o alamat ay para magsilbing isang cautionary tale sa mga kabataan. But this one particular monster, oh no, is extra weird! Ang Pirotso ay isang halimaw na nagtatago sa loob ng kaldero o kayang maganyong ganito. Kinukulong nito ang mga batang natutulog na gutom. Hango ito sa salitang Bicolano na pirot o inaantok. Nagmula ito sa mga kwentong bayan ng Bicol. Ang problema nga lang, parang mas di gaganahan kumain yung bata. Kasi nga, may literal na halimaw na nagtatago sa loob ng kaldero. Gusto mo ba talaga kumain o ayaw? Ayaw mo ata eh. At saka, paano naman yung mga batang literal na walang choice kundi magutom? Yung tipong pagkatapos ng buong araw na pagbukas at pagsara ng pintuan sa 7-Eleven ay di pa rin sapat yung kinikita para bumili ng makakain. Gutom na kayong mga bata, tapos paparusahan pa ng Pirotso? Pero sa bagay, kahit wala naman sigurong Pirotso, mataas naman yung tsansa na sa puting van pa rin yung ending ng mga batang to. Aminin natin, di pa rin nawawala yung mga sindikato. I'm not sure why I'm laughing. Look at this dude. Please po! Please po! Maawa kayo sa akin! Ang kumibot kasi ng mga tao ngayon! Wala akong pakialam. Ang usapan, dapat sumunod kayo sa kota. Hindi ka umabot. Pasensya na lang. Halika, sumama sa amin. Sino? Ayoko Sino? sumama! Ayoko sumama! By the way, useless but fun information. Hawig pala ng Pirotso si Poltergeist na isang ghost-type Pokemon. Pero Pinoy edition. Imbis na tipat, naging kaldero. Who's that Pokemon? Number 2, Taawi. Kung kanina patungkol sa halimaw na kumakain ng mga batang pihikan sa pagkain, ito naman tungkol sa triple X na halimaw na pihikan sa pagkain. The audacity to be choosy. Diba ka bang naka-calorie deficit itong si Chubby? I mean, look at him, boy. Mas malaki ba siya sa tatlong ako na pinagpatong? No offense. Ito nga pala ang Taawi mula sa Maranao folklore. Isang dambuhalang uri ng ogre na saksakan ng takaw. Ngunit kasalungat sa inaasahan, sa kabila ng kanyang laki at timbang, maliksi at mabilis ang Taawi. Sinusulong nga nito ang mga kalapit na nayon at nag-aalatok of Titan sa mga tao. Pero alam niyo yung weird? Sa kabila kasi ng kanyang malaking tiyan at bunganga, ang Taawi ay di kayang lumamon ng mga mata ng tao. For some reason, di kaya ng tiyan ng Taawi na tunawin ang mga mata. Nagawa lang naman sa soft tissue at gel-like fluid. Kayang kumain ng buto, pero mata hindi? Ano yun? Alam mo sa pakiramdam ko, sinasabi lang to ng Taawi para makiuso. Kaya hindi na kasi magkaroon ng life-threatening weaknesses. Lalo na sa mga Facebook bio. Katulad ng mga naglalagay ng unconfirmed phobias para kunwari interesting silang tao. Ano ang tao sa phobia sa mata? Di ko alam eh. Basan ba? Laglag ko lang sana dito sa FB bio ko. Kasunod ng
Trypophobia. Takot ako sa magkakaligit na maliit na butas. Takot ako sa masa. Mga ewan lang maniniwala dito. At di nila alam, ginagawa ko lang to for the cloud. Number 3. Unga-unga. Unga-unga. So far, mga creatures of folklore and mythology lang ang mga nababanggit ko. Pwes, ito naman ay isang uri ng aswang na nagmula din sa mga kwento at alamat ng bayan. Unlike the cute Pokemon like Pirozzo or the big scary Taawi, ang unga-unga ay nasa bandang gitna. Literal kasi na sinlaki lang to ng Pokemon. Pero, weirdly nakakatakot. Ang unga-unga ay isang uri ng aswang na kagaya ng manananggal ay kaya ding hatiin ng katawan. Pero, imbis na bewa, naghihiwalay nito ang kanyang ulo kasama ang mga laman loob tuwing hating gabi para maghanap ng mga mabibiktima. Nagmula ito sa Visayan at Mindanaoan folklore. Pero ewan ko lang kung matatakot ako o matatawa. Ikaw ba naman? Patakihin ng lumilipad na isaw at balon-balunan. At saka, paano gumagana yun? At least yung manananggal, kahit nilabag, yung science of biology, kahit pa paano, nagme-make sense naman kung paano ito nakakalipad. I mean, how does it work, boy? May helium yung ulo ng unga-unga, tapos sabay detach lang? At saka, bakit kasama yung laman loob? Napakano siya sa akin naman. Kung puputulin mo lang naman yung parte ng iyong katawan, sana hindi mo na sinama yung hindi mo naman kailangan. Ayon kasi sa alamat, buhok ang ginagamit ng unga-unga para sumakal ng mga biktima. At mahabang dila naman ito ang ginagamit para sumipsip ng dugo. Dahil na walang pakinabang na dalhin nito yung kanyang mga internal organs. Nga pala, kapag inatake ka daw ng unga-unga, kailangan mo lang humiga sa sahig baka ikaw ay kanyang iwan. Pero, kung ako ang tatanungin, sisindihan ko na lang yung mahabang buhok nito gamit ang posporo. Sabay eska po sa area. Kumbaga, give it to the next person para maging pulutan nila. Hoy, sakto, pulutan! Oh, hey!